Walang halaga sa kanila ang katotohanan na ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. So ito po yung argument po nila. Sinabi nila, nangako ang Panginoon na muli siyang babalik. Pero nasaan siya? Namatay na nga ang ating mga ninuno, hindi pa rin nangyari yung sinabi niya. At dito mga kapatid, sa salitang ito, parang hindi na po sila naniniwala doon po, o hindi na sila nagtitiwala doon sa sinabi sa kanila ng Panginoon na muli siyang babalik. Kaya po ang sinagot naman nila rito, tinan nyo, walang halaga sa kanilang katotohanan na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Ang hindi po nila nakita ay yung punto rito na sinasabi ng Panginoon kung yung langit daw at ang lupa ay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin nito, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag ipinangako niya mga kapatid, tutuparin niya. Amen. Yun po ang gustong ipakita ng Panginoon. Kaya idinuktong niya rito yung salitang sa bisa ng salita ng Panginoon. Sa bisa ng salita ng Panginoon. At ang nagsalita dito na siya'y babalik, walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung nangyari na ang lupa at ang langit ay nalikha through His Word, then ipinakikita lang po ito sa atin na kapag sinabi niya, kailangan po itong mangyari, kailangan itong maganap. Mga kapatid, at yan ay kinonfirm ng mga alagad. At ipinahayag namin sa inyo ang tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Napuspos na kapangyarihan at hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nakita niyo word? Hindi ito alamat lang o katha ng tao yung sinasabi na siya muling paparito. Sabi niya, nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. So pinatututuhanan dito mga kapatid ng mga alagad na ang ating Panginoon na nagsabing babalik, kinukonfirm nila. Nandun kami nung magsabi ang Panginoon na siya'y babalik. At ito nga ang kanilang ipinahayag. Church, yung muling pagparito, yung word na muli. Nakita nyo, muling pagparito, ang ibig sabihin nito, umalis na po siya, muli lang siyang babalik. Kaya po ang title ng message po natin ngayon ay pinamagatan kong sa kanyang muling pagparito. Sa kanyang muling pagparito. May word na ginamit ng ganito, kapag ako'y bumalik, may abutan pa kaya akong nananampalataya sa akin? Meron kaya, mga kapatid? Nagtatanong siya. Dapat kasi yung sinasabi natin, naroon po ba yung excitement po natin kung sakali man na meron po tayong minahal at naglolong tayo sa Kanya at sinabi, babalik siya, nandun po ba yung excitement? Looking forward to that day. Naku, malapit na siyang dumating. Makikita na rin kami. Magkakasama na rin kami. At alam niyo ba yung purpose kung bakit po siya babalik? Do you know the reason why? Ito po, mga kapatid. Umalis siya at siya'y babalik. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo saan? Nakita niyo po, mga kapatid, yun yung dahilan. Kaya po siya umalis, ay para po i-prepare niya yung pong tahanan na kung saan doon po tayo pagdating ng araw. At kapag daw naihanda niya na yon, siya raw ay babalik upang tayo ay isama. Tama po? Okay, now, mga kapatid, napakasarap
kung may lakad tayo at alam mo sa sarili mo na ikaw ay kasama dun sa lakad. Tama po. Pero paano kung lumakad sila, naiwan ka? Masakit hindi? Masakit. Sapagkat in-anticipate mo lang sa sarili mo, nakasama ka. Yun po ang pinakamasakit na parte, mga kapatid, na pwedeng ma-experience na isang tao, yung sinasabi mong anticipation. Yung pinipresyo mo lang sa sarili mo, na ikaw ay ligtas, na ikaw ay makakasama. Paano kung hindi? Kita nyo? Kasi marami pong umasa eh. Marami po, mga kapatid, ang thinking nila dun sa bagay lang na ginawa nila o ginagawa po nila bilang isang mananampalataya, for them it's enough. At iniintay na lang nila, pagdating ng araw, I do believe in my heart, yun ang pananampalataya ko, makakasama ko ng Panginoon. Now, gusto ko pong pakita sa inyo ito. Para ho, hindi naman po mabigla ang sino man sa inyo. Pero hindi ko po ito babanggitin dahil ang tinutukoy ko kayo. Just in case. At least meron tayo pang panahon na may adjust natin ito kung sakali na hindi tayo ang babanggitin dito. Okay? Now, here is the point. Babalik ako at isasama ko kayo. Tanong, sa tingin mo, isa ka sa isasama niya? Sa tingin mo lang. Para po, hindi na tayo humaba. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Yung sinabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo. Kung saan ako naroon, ay nandun din kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Kangino lang, tinan niyo karugtong. Sapagkat nakikilala ko kung sino ang aking hinirang. Nakikilala ko kung sino lang yung isasama ko. Siya mismo ang nagdidikta nito. Siya mismo ang nakakaalam kung sino talaga yung isasama niya at kung sino po yung may iwan. So mga kapatid, very clear na hindi pala ito para sa lahat. So para kanino lang ito? Para kanino lang? Doon sa mga hinirang niya. Sino po ba yung mga hinirang na ito? Kasama ba tayo? Parang duda pa kayo. Kasama ba tayo? Ayan. Gusto ko yung confident kayo sa sarili nyo, talagang kayo yun. Ulitin ko, kasama ba tayo? Ayan. Buong-buo loob nyo, ha? Tingnan po natin kung sino nga ang mga hinirang at isasama niya. At mamaya nga, kayo na rin ang pasasagutin ko kung kabilang tayo si binabanggit dito. 1. Sino po ang isasama niya? Ito po. Yung nakikinig at sumusunod sa kanya. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Nakikilala ko sila dahil nakikinig sila sa akin. Nakikilala ko sila dahil sumusunod sila sa akin. Ngayon, tayo po ang sumagot sa sarili natin. Isa ba tayo sa sinasabi niyang ito? Tayo po ba yung nakikinig at sumusunod? Nakikinig lang. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na hindi kayo nakikinig at hindi kayo sumusunod. Pero alam natin sa sarili natin kung talagang tayo ang binabanggit dito. Ito po ang sagot natin. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung yun dapat po ang maging salita natin. Nakikilala ko ang Panginoon. Bakit? Sapagkat sumusunod ako sa kanyang utos. Ito yung kabila.
Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ano? Kung sinusunod natin utos niya, ito ang sabi niya, kilala natin siya. Kung hindi natin sinusunod ang utos niya, then hindi raw totoo. Mga kapatid, nakilala natin siya. At tayo ay sinungaling at wala sa atin ang... Akala po kasi ng marami, mga kapatid, mapakadali lang ang maglingkod sa Diyos. Madali lang ang maging Kristiyano. Mga kapatid, hindi po. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang po pagpunta sa church. Hindi lamang po ang pag-awit. Hindi lamang po ang pagkakaloob. Hindi lamang po ang pananalangin o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ang pakikinig. Ang pagiging Kristiyano ay nasa pagsunod. Kaya nga po ang sabi po niya sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lang at hindi nyo ito ginagawa o hindi nyo sinusunod, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Yun po ang mahalaga, mga kapatid, nasa pagsunod. Kasi wala hong saysay. Ang lahat ng atin pong ipinakikita, kung kalakip nito ay hindi natin kayang makasunod. At ang masakit po sa maraming Kristiyano, ang sinusunod lang natin ay yung kaya lang nating sundin. Pero kapag nire-require na tayo, beyond o more than, doon po sa pwede po nating i-offer o bigay, doon po tayo nasisira. Hindi po madali, mga kapatid. Okay? Sino pa? Sino pa yung pong isasama ng Panginoon? Yung lumalayo saan? Sa kasamaan. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. At ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo saan? Ang bawat tumatawag daw sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumalayo sa kasamaan. Amen. Lahat tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yon. Pero ang sabi niya, kung ikaw ay isa sa tumatawag, dapat ang nagiging bunga ng pagtawag mo ay paglayo sa kasamaan. Inulit niyang muli, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. At totoo po ito, mga kapatid. Dahil sa Matthew 7:21, tingnan niyo po ang sinabi doon. Ulitin ko, tingnan niyo word. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan. Bawat tumatawag. Yun po yung indikasyon. Pero tingnan niyo po yung other side. May tumatawag, pero ano sabi ng Diyos? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi sino? Nakita nyo? Hindi ang tumatawag. Kundi yung sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Gumawa kami ng kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman. Ang sabi kanina ng Panginoon, nakikilala ng Diyos kung sino-sino ang sa Kanya. Nakikilala ko sila sapagkat sila nakikinig at sumusunod sa akin. But this time, ano sabi niya? Hindi ko kayo. Eh bakit? Kasi ang tumatawag daw sa pangalan ng Panginoon ay lumalayo saan? Pero ito, mga kapatid, tumatawag sa Panginoon pero ano ginagawa? Naririnig niyo po ba ako? Ang tumatawag sa Panginoon, lumalayo sa kasamaan. Dito ang nangyari. Tumatawag sila sa Panginoon, pero gumagawa ng kasamaan. Nangaral pa. Nagpalayas pa ng demonyo. Kitang-kita nyo yung manifestation na akala mo yung ginagawa nila sa Diyos. Pero hindi tinanggap ng Panginoon.
Sapagkat on the other side ng buhay nila, habang ginagawa nilang pangangaral, habang ginagawa nila yung mga activities, in relation dun po sa Diyos, pero hindi po sila nagbabago ng kanilang buhay. Kapatid, nakikilala ng Diyos kung sino-sino daw ang sa Kanya. Amen? At para masabi mo na ikaw ay isa sa kumikilala, aside doon sa sumusunod ka sa Panginoon, nakikita mo rin ang sarili mo na unti-unti kang lumalayo sa anumang bagay na hindi gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. Ngayon, binanggit ko kung sino-sino isasama. Maging fair tayo, sino naman yung hindi isasama? Sino? One, yung ayaw magbago. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo, mapapahamak. Ang pagpapayo ay maririnig nyo lang saan? Sunday after Sunday. Minsan po mga kapatid, hindi natin matanggap yung ating naririnig sapagkat nasasaktan ang ating damdamin. Na parang sinasabi natin sa sarili natin, kung kailan ako tumanda, saka ako nakakarinig ng pangaral. At parang yung nangangaral, lagi na lang kaming pinapagalitan. Tama? Pero ang hindi ninyo alam, ito po ang nagiging gabay natin. Ang salita ng Panginoon, ang siyang nagiging guide natin. Para kahit papano ay masalamin po natin yung tunay nating kalagayan sa harapan ng Panginoon. At kung may nakikita tayo na dapat pong ayusin at baguhin, may pagkakataon pa tayo na ito'y gawin. Ito, tingnan nyo, binigyan ng pagkakataon, pero ano nangyari? Sabi niya, binigyan ko ng pagkakataon na magbagong buhay. Ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong natitirang awa sa kanila. Bakit? Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay, pero tinanggihan. Ang lahat, kapatid, ng ginagawa ng Diyos ay bawang sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. At mangyayari lang yung kabutihang ito ng Diyos kung matututo tayong sumunod sa Kanyang sinasabi at inuutos. Huwag po nating kontrahin ang Panginoon. Huwag po nating pigilan ang Diyos sa bagay na pwede niyang gawin sa atin. Pero hindi pwedeng one way lang para mangyari yung Kanyang layunin. Kailangan din po ang atin pong pagtugon. At sabi niya rito, tinanggihan ninyo. So dahil tinanggihan, mga kapatid, wala nang option ng Panginoon. Can you imagine dumating sa sukdulan na mismo ang Panginoon na sinasabi natin, you are a merciful God, you are a compassionate God, full of mercy, full of compassion. Sinasabi natin mahabagin ng Diyos, maawain ng Diyos. Pero this time, nawala na yung Kanyang awa. Sabi niya, wala na akong nalalabing awa sa kanila. At pwede palang dumating sa sukdulan na ang mahabaging Diyos, ang maawaing Diyos ay mawala ng awa dahil ayaw nating pakinggan yung Kanyang sinasabi. Kapatid, hindi tayo pipilitin ng Panginoon sa isang bagay na ayaw mong gawin. Hindi siya ganon. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, at the end of the day, doon mo lang makikita yung bunga ng mali mong naging desisyon sa buhay dahil hindi mo pinakinggan yung Kanyang sinasabi. Tandaan mo ito, ikaw yan. Hindi yan ibang tao. Ikaw yan. Buhay mo yan. Hindi pwedeng ibang tao ang magdesisyon para sa iyo. Hindi rin ibang tao ang pwedeng humusga sa maling ginagawa mo. Hindi ibang tao.
Wala rin sa ibang tao ang pagbabago na pwede mong gawin sa sarili mo. It is your own choice and decision. At mangyayari lang yan kapag tumugong ka sa sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kapatid, maraming Sunday ang darating pa. At marami pa ring mensahe ang maririnig ka. Pero kung wala kang gagawing move at desisyon sa bawat mensahe na naririnig mo, baka hindi na po tayo dumating dun po sa pinakadulo na makuha pa nating magbago. So yan po yung mga hindi isasama ng Diyos. Sino pa? Yung ayaw lumapit sa Diyos. Sabi po niya ron, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Ayaw ninyong lumapit sa akin. Sa tingin niyo mga kapatid, sasabihin po ito ng Panginoon kung hindi ito ang totoo na nangyayari. Dahil kung gusto ng tao na lumapit sa Panginoon, sisiguraduhin ko sa inyo, wala hong lugar na pwedeng ma-accommodate ang tao. Maging ang lugar na ito, hindi tayo kakasya sapagkat ang lahat ng tao ay gustong lumapit sa Diyos. Ba't hindi nangyayari? Kasi hindi po lahat ay may puso na gusto talaga nila na lumapit sa Panginoon. Patuloy silang naghahanap, nagsasaliksik. Sabi niya, yung ekang hinahanap nyo, yun ang nagpapatotoo kung sino ako. Pero ayaw naman eka ninyong humakbang para lumapit sa akin. Mga kapatid, again, decision. Tingnan nyo tao. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang mga gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon nahayag ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Ayaw lumapit. Ba't kaya, mga kapatid? Ano kaya yung bagay na dapat ayawan ng tao sa Diyos? Kung malinaw sa Kanya, kung ano ang Diyos para sa Kanya, na kaya ako'y may buhay ng dahil sa Kanya, kaya ako humihinga ng dahil sa Kanya, lahat ng na-enjoy ko na meron ako ngayon ay siya ang nagbigay. Kapatid, bigyan mo ko ng matibay na dahilan para sa ayawan. Meron? Hindi, kayo na po ang sumagot. Hindi naman po masama ang umayaw. Pero depende mga kapatid kung sino ang ating inaayawan. Hindi masama. Maganda yan. Meron tayong attitude ng pag-ayaw. Yung alam mo na masama, umayaw ka. Yung alam mo na hindi mabuti ang maituturo sa'yo, iwanan mo sila o ayawan mo sila. Hindi siya nababagay sa iyo sapagkat wala siyang magandang ibibigay sa iyo. Huwag mo siyang samahan. Tumanggi ka, umayaw ka. Okay yun. Pero para ayawan mo ang Diyos at tanggihan, wala akong makitang malinaw na dahilan para gawin ang kahit na sino ito. Sapagkat kaya tayo nabubuhay ay because of Him. Amen. Without Him, we are nothing. At kaya natin ginagawa ito Sunday after Sunday. Ito yung gesture na kung saan nagpapasalamat ang bawat isa sa atin. Hindi natin makalimutan na hindi pumunta sapagkat ito yung araw na itinakda ng Panginoon para po siya sambahin at pasalamatan. At sa tingin nyo, kahit ang Diyos walang kailangan na kahit na sa atin, sa tingin ninyo mga kapatid, hindi siya naghahanap? Akala nyo lang. Ito sasample lang po kayo. Yung pong 10 meketong na pinagaling niyang lahat, isa lang ang nagbalik. Ano sinabi niya rin sa nagbalik? Hindi ba 10 kayo? Nasaan yung siyam? Naghahanap siya? Hindi. Hindi lang po natin naririnig verbally na naghahanap ang Diyos.
Pero ito, gusto kong maintindihan mo. Kapag hinahanap ka ng Diyos, mahalaga ka. Hello? Anak mo, kapag hinahanap mo, dahil mahal mo. Amen. Kapag nawawala ang isa sa mahal mo, hahanapin mo. Dahil yun ang paraan na paabot mo sa Kanya na mahal mo siya. Hindi mo kaya na mawala siya sa paningin mo. Neither ganun ang Diyos. Yung mga nakaupo dyan, sa tingin mo hindi hinahanap ng Diyos yan. Hinahanap yan. Lahat ng hindi po nakikita nyo na dating nakaupo dyan, na wala ngayon, huwag nyo sabihin hindi hinahanap ng Diyos yan. Hindi natin naririnig. Pero deep within in His heart, nasaan ang mga anak? Considering na sila yung mga anak ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, eto, tandaan nyo ito. Itinutuwid ng Diyos ang itinuturing niyang anak. Sino ekang magulang ang hindi itutuwid ng anak kung nakikita niyang merong mali na ginagawa? Wala hindi mo pwedeng ituwid ang hindi mo anak. Gawin ninyo yan. Anak ng kapitbahay nyo. Disiplinahin nyo. Ano mangyayari sa inyo? Mapapaaway kayo. Bakit? Hindi ninyo anak itinutuwid ninyo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya kung sakali man na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, indikasyon lang yon na tayo'y itinuturing niyang anak at mahal tayo ng Diyos. O eto ngayon, sino sa atin ang natutuwa kapag tayo hinahampas? May mga anak ng ganito malalaki na kami, ba't hinahanap po pa kami? Kapatid, kahit malalaki na kayo, kapag hindi namin kayo nakikita sa tabi namin, na-save kayo. Yung puso namin bilang magulang nyo. Ang masakit, hindi nyo kinukonsider yung damdamin nila, ang kinukonsider lang nyo, yung damdamin ninyo na gusto nyo gawin kung anuman yung pleasing sa inyo. Pero wala kayong inisip na meron palang naghahanap at nag-aalala sa inyo. Am I right? Likewise, ganun din po ang ating Panginoon. Sunday after Sunday, hinahanap tayo ng Panginoon. Sapagkat yun po yung tipanan po natin. At kapag hindi ka dyan nakikita kung saan ka naroon, hinahanap ka ng Panginoon, nasan kaya ang anak ko? Bagamat alam niya yung whereabouts mo, pero gustong-gusto ng Panginoon na maramdaman mula sa iyo na hinahanap mo rin siya. Hindi lang siya ang naghahanap, kundi hinahanap mo rin siya. Hindi lang siya ang nasasabik sa iyo, kundi kinasasabikan mo rin siya. Kapatid, alisin nyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Tingnan mo kung kaya mong tanggapin. Hindi ko, sa tingin nyo, kaya nyong pumanatag kung may bahagi ng buhay ninyo na napakahalaga na nawala sa inyo? Ha? O ito yun. Kung mahalaga ang Diyos at partisya ng buhay mo, hindi mo kayang mabuhay na wala siya. Amen? So mga kapatid, pangatlo, and last, sino yung hindi niya sasama? Yung ayaw pakupko sa Diyos. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mong mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailang kong sinikap na kupkupin ang iyong mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ka. Gumamit po siya rito ng parang metaphor na inilagay niya ang kanyang sarili na isang inahing manok. Na kung papanong mga kapatid ang kanyang mga sisiw ay nilulukuban niya ng kanyang. Sa tingin nyo, na may karanasan sa mga pag-aalaga ng manok, bakit po nilulukuban niya ng pakpak ang kanyang mga sisiw? Anong dahilan? Naiinitan? May araw kaya tinakpang gano'n, naiinitan? Ano sa palagay nyo? Ha?
Parang merong alam sa manok dito. Ano sa palagay nyo? Bakit po ang isang inahin, ang manok pwede mong sabihin walang isip eh. Hayop. Pero tingnan nyo ang pagiging isang ina. Alam niya kung paano niya proteksyonan ang kanyang mga anak. Tama? At ang sabi niya, ako ay kay tulad ng isang inahing manok na walang pwedeng makagalaw sa inyo. Hanggang nasa ilalim kayo ng aking pakpak, may ahas dyan, may daga dyan, hindi kayo makukuha sapagkat tutukain ko sila kung sakali na pipilitin nila na kunin kayo. That's how yung pong inahin ay pinoproteksyonan ng kanyang mga sisiw. Kaya sabi ng Diyos, gustong-gusto kong gawin yun sa inyo. Gusto kong ingatan kayo sa lahat ng pagkakataon. Gusto kong walang makagalaw na kahit na sino sa inyo. Pero ang masakit, ang sabi niya, ayaw niyo. Alam niyo, kung mayroong pinagmasakit, again, yung hindi mo ko bigyan ng pagkakataon na gawin, yung gusto kong gawin para sa iyo. Na yung gagawin ko naman ay para sa kakabuti mo, pero hindi mo pinayagan ito na mangyari. At iyan exactly ang nararamdaman ng Panginoon na gustong-gusto niyang gawin sa bawat isa sa atin, pero marami sa atin tumatanggi. Saka na, Lord, di pa ako nakahanda. Hindi pa ito time ko. Marami pa akong gustong gawin. Hayaan mo munang ma-enjoy ko buhay ko. Hayaan mo muna ako mag-manage ng buhay na ito. Ako na muna ang maging responsable sa buhay na ito. Ayoko nang merong nagdidikta sa akin at may nakikialam sa akin. Parang iyon ang mensahe nating pinaabot sa Diyos. Kaya tinatanggihan natin. Kapatid, ulitin ko in closing. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para siya kakabuti natin. Ngayon, hindi niya tayo pipilitin. Kaya malinaw na sinabi ko sa inyo, alam niya kung sino ang kanya. Alam din niya kung sino ang kanyang isasama. And I pray to God, wala sana ni isa sa atin dito ang maiwan. Because tayong lahat ay maisama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian sa muli niyang pagparito. Palakpakan natin ang Panginoon.